Sinuspindi muna ng Land Transportation Office o LTO ngayong Lunes ang pag-impound sa mga light electric vehicles gaya ng e-bike at e-trike na mahuhuling pumapasada o bumabiyahe sa mga main roads at national highways. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, binigyan ng extension period ang pagbabawal hanggang January 2, 2026. Sa naturang petsa umano ay sisimula na ang mahigpit na pagpapatupad ng impounding. Aniya ang hakbang na ito ay layong mabigyan pa ng panahon ang mga rider ng e-vehicle na maging pamilyar sa mga regulasyon na ipapatupad bago pa man ang full enforcement nito. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Ayon sa ahensya, magkakaroon na rin ngayong Lunes ng information drive upang maipaliwanag ng maayos sa publiko ang nararapat na paggamit ng mga e-vehicles. Isasagawa ng mga LTO enforcer at personnel sa mga kalsada ang information drive upang ganap na maabisuhan ang mga naturang riders. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa National Highway. Samantala, ang dahilan naman kung bakit ipagbabawal na ang mga e-vehicle sa national highways dahil sa mga aksidenteng nangyayari sa kalsada na may kinalaman ang mga ito. Sa kabilang banda, sa isyu naman ng pag-impound ng mga hindi rehistradong luxury vehicles nitong weekends, nilinaw nila Lacanilaw na magiging patas pa rin ang batas kalsada para sa lahat. Patas sa lahat. Kaya nating humuli ng mga kolong-kolong motor, kaya rin nating humuli ng mga luxury vehicle. Patas lang po sa lahat. Jovi Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network.